impeachment complaint at saka doon sa third impeachment complaint. At nagkakaisa para tanungin ang isang napakahalagang tanong sa House of Representatives. Ang tanong natin sa Kongreso, anong petsa na? December 2 ng ating i-file ang first impeachment complaint. Nag-first month sa rin noong January 2. Dumaan ang Pasko, ang bagong taon, natapos pati Chinese New Year. Pero hanggang ngayon, ang ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Narito ngayon ang ating mga mamamayan. Tinatanong ang Kongreso, anong petsa na? Kailan ninyo aaksyonan ang napakahalagang complaint na ito para panagutin ng isang abusado, magnanakaw at nandarahas sa kapangyarihan in the person of VP Sara Duterte? Narito ngayon ang taong bayan para ipahayag yung ating pagkabahala sa patuloy na pagtulog na impeachment complaint sa lower house, sa mababang kapulungan. Kaya ang ating panawagan sa ating mga leaders sa House of Representatives, huwag tayong magpadala sa pressure, huwag tayong magpatakot, huwag tayong magpabuli. Aksyonan natin ang impeachment. Alam natin malapit na ang eleksyon, pero sa dulo, huwag nating isipin yung bilang ng boto. Ang isipin natin ay kapakanan ng ating sambayanan. We cannot have another day na si VP Sara ang ating Vice President kasi she's a heartbeat away from the presidency at nilalagay natin sa peligro ang ating bayan, ang ating bansa sa bawat araw na siya ay VP ng ating bansa. Sa bawat araw na lumalagpas na natutulog sa mababang kapulungan ng impeachment complaint, ang nangyayari ay nagiging we condone yung impunity, yung abuse of power at yung harassment na ginagawa niya sa mga leaders ng ating bansa. Muli ang panawagan natin sa House of Reps, narito ang sambayanan, handang tumindig para sa katotohanan at katarungan para panagutin si Sara. Huwag natin silang biguin.